Okay, so good evening. Ngayon ay March 28, day 85 ng aking learning journey sa C++ tutorial. So tara, continue tayo. So yun, kahapon ginawa ko yung sa search. Ngayon, dito tayo sa edit. Sa edit tayo, diba? So edit na. Products. Sa search, diba? So ngayon sa edit tayo, edit product. So ang mangyayari sa edit product, ano ba nakalagay natin sa readme natin? Readme. Edit product. Ay, saan ba ito? Ito. Products. Wala. Nagayto lang pala. wala ako ano sa edit product. Yung flow. Sige, okay lang yan. Dapat pala i-update ko ito, ano. So, sa search product. Ang ano display products. Tapos, enter product ID. Enter product ID. Tapos, display result. Yan. Tapos, dito sa new product, ano lang naman yan eh. Enter product ID, enter product name. Yan. Sa edit product tayo. Display products. Tapos para kang magse-search. Call search product. Tapos magkakaroon dito ng edit product. Product name lang. Kasi hindi natin pwede edit yung... pwede naman. Pwede naman product ID kung papalitan. Tapos edit product name. Kasi pinahanap. Dapat may old. So dapat may temporary yan. Ayan, sige. Ayan, ganyan. Tapos, save na. Okay, sige, dito tayo. Sa edit product, ito, edit record. Sa add new record, ang kailangan lang ito. The una is search product. Search product tayo. Pagka search product, lalabas na ito. Edit record. Editing ano, product ID dapat ito. Product ID. Okay, so yan. Editing product ID. Check muna natin exit ko muna. So, okay, compile natin. Tingnan natin kung walang error. Wala namang error, so i-run. Dahil lagi wala pa tayo sa pinaka climax products muna. So
Search okay, edit product. Oy, ano nangyari? Ba't ako bumalik doon? Hindi ko ata talagyan dito sa base app. Wala nga. Hindi. Embed. Sa base product. Ito. Sa call. Saan yung call? Base product. Base app. Go to products menu. Products menu. Ito. Ito. Sa pag case 2 wala. So base product. Kaya pala edit record. Ayan. Okay. Ulit. 5 exit. Compile. Products. Edit product. Yun. Sa edit product, so lilist ko muna yung katulad ng search product to. So sa edit product, search niya muna. Ililist ng lahat ng products, tapos i-search mo kung ano yung product na gusto mo i-edit. Tawag dito. Search siya by product ID. So gusto ko i-edit yung itong KP01 kasi palitan natin ng name. Category pa pala. Limutan ko dito. Edit product category. Kunwari KP01. Ayan. So, ito ang nangyari. Dapat enter your choice. Baka nag-exit. Ito, editing KP1. So, dapat dito enter na ako ng dito yung result, no? Search found. Hindi ganun dapat. Oo nga. Search found. So, hindi, may siya. Dapat search found muna bago yung editing. So, may kailangan ako i-adjust. So, kailangan ko ulitin. Hindi, doon yun sa pag search kasi ng record, ito yun So after search record, search product, pwede naman ito lang, yan. Ito lang yung kukunin ko, pero wala na tong success format. Okay lang. I-display ko na lang dito mismo. Editing. Pagka-search product, pwede ko dito i-see out na. See out. Hindi, kunin ko yung pag hindi makita yung product. Sige, dito magtatanong din tayo. Katulad dito sa base app, nagtanong ba ako dito? Hindi, sa may base product pala. Dito ba yan? Saan ba ka nagtanong? Where's tanong? Saan ba dito? Saan ko nilagay itong formatted? Pati ako nalito na. Dito ba yan?
Ito. Kung may notice. So, ganun lang naman. I-display notice, no? So, kukunin ko to dapat. Kapag may notice. So, dito sa base product, sa edit record. So, after search product, magtatanong ako kung si base product has notice. Hindi, wala ng base product. Total siya na rin mismo to. Ay? Saan ba galing? Talaga? Saan ba yung kinuha yun? Ay, sa base. Ito. Sorry, okay. So, sa base product has notice. See out ko yung display notice. Yun ay display ko yung tapos editing. Yan, tapos steady out, gets ko muna. Gets ba yan? Ano ba? Gets? Get ba yun? Nakalimutan ko ah. IGPT. Ayan, may nakita ako. Ito. STD. Tapos yung itong syntax get. Ito ata yung pang post lang. Pang post lang. Products. Edit product. KP01. Yan. Hindi siya ito yun, ito. Ito na. Okay, so dito search product, search found. Tapos editing product. Ngayon, editing product ID. So, syempre meron tayong edit update product ID. Tapos yung actual product niya dito. Yan. Ayan, tapos tanggalin ko na muna yan. Product ID, itong product ID temporary lang to ay kailangan ko maglagay ng temporary local variable product ID
para i-store natin yung i-input niya. Kasi gagamitin ko to pang search eh. So, hindi pwede hindi pwede i-overwrite yung existing current product ID dito sa ito type niya. So, wala na tayong way para ma-search yung itong product ID dun sa data file, sa CSV file natin. Ayan. Kaya purpose ng itong temporary variable para i-store muna yung itong product ID. Yung ito-type niya ng bagong product ID. Okay? Lagyan natin ang comment niya. Temporary variable for storing to avoid overriding current search product ID. Ganyan. Tapos sunod kailangan din natin ng temporary na rin na product niya. Category. Siguro gagawin ko na lang yung variable para hindi handa natin. Para makita rin na yung niya, camel case lang. Camel case ito, Pascal case. Nalimutan agad. Confirm nga natin. Grabe, hindi sigurado no. Is this camel case or Pascal? Camel case. Okay, camel. Pag Pascal case, on the other, it is similar to camel case, but the first letter of each word is capitalized. Kaya nga. Including the... Can you give me some... do you have example? Camel case. Ito. Okay, Pascal kapag ano ba? Okay na yun, camel case tayo. Okay. Pascal case kapag same sa camel case pero yung pinakauna niya is lahat ng first letter ay big letter or uppercase. Ito. Papayin ko na lang to. Update product name. Product name. Product name. Basta copy paste talaga, mabilis eh. Yung sa pala, sa pagkuha ko na dapat nakaganito tayo. Get line pala tayo. Yan. Sa product category,
Oo, sige. O, ewan ko kasama na yun dun sa get line. Okay. Run muna natin. Products. Edit product. Okay. Third choice 2. Sige lang. KP01. Okay. Search product ID KP search found. Editing KP01. To product ID KP01. Kunyari, KP001. Update product name pizza dough R. Kasi regular. Product category dough. Yan. So yun. So I think nakuha naman. Tanggalin ko lang yung mga tina lang. Sa pag-edit, diba? Ayan. So ngayon, ang mangyayari ngayon, kasi dito sa loob ng notice, no? Update product na. Diba yun sa add record? Save record ngayon. Update. May update record pa ako? Meron pa lang update record eh. So sa update record ito, may mali tayo sa update record. Sa base. Code. Edit record lang. Hindi ko na lalagyan ng sa update record. Update record. Dapat pala Hindi. Iburahin ko talaga to. Tapos dito sa base product, kahit sa base daily, kahit walang update record dito. Kasi nga, ang mangyayari sa update record, may methods pa rin ako ng update record. Saan yung update record? Ito. Pero may data. Ang data ko dito is std string product ID std string product name std string product category. Yan. Kaya sa update record, papasok ko yung product ID,
product name, product category. Yan. Kung mapapansin nyo, same name, di ba? Same name nilagay ko dito sa product category, tapos dito same name. Same name. Actually, wala yun silang connection. Any name naman, pwede. Kasi once na nag-declare ako dito ng local variable, ayan, available lang tong variable name na to within this method. So hanggang edit record lang yan siya. So pag in-access natin itong product ID kunwari sa delete record, hindi yan gagana kasi local variable lang yan. Dito lang yan available sa scope ng edit record. Ngayon, dahil tapos sa parameters, kunyari sa parameters, parang katulad din yan ng ganito. Diba dito ko ito nilagay? Same lang yan ng katulad ng ganito. Na nag-declare din ako ng variable dito sa edit record. Pero as parameters to. So meaning, pag ginamit ko itong edit record, dapat may mga ilagay ako na which is katulad sa ngayon nangyayari sa product ID update record. Dahil naglagay ako ng mga ganitong parameters, ngayon, dapat pag tinawag ko yung method na to na arguments, kailangan ko magpasa ng mga data. Kasi yun yung require niya. Ngayon, dahil itong parameters na may mga kanya-kanyang variable, so, wala nang connection si update record dito sa loob ni edit record. Kahit same name or different name, mag-create lang ng new copy ng ganitong variable. Pero ang naipasa natin is yung value. Okay? So, goods yan. Kahit itas natin. Sabi hindi pala okay pa rin. Okay pa rin. So, yan. Ngayon, hanap na tayo ng paano ko in-edit yung dito sa part ng sort ba yun? Ito sa update. So, yung mangyayari. Ngayon dito, kailangan ko mag-search kasi ang si-search natin yung current product ID. Ito kasi bago to. Diba? Ito yung pamalit kung meron man. Kung wala, yung So, mag-search pa rin tayo. Ang lang is, nagkaroon ako dito ng array which is string array pala ginamit ko dito. Students count. Saan galing students count ko? Hindi ito. Wait lang Hindi, yan yung una ko ata. Meron akong isang approach sa ata yun, vector. Wait lang. I-try ko na lang yung old way na ginamit ko, yung hindi na ako gagamit ng ibang library like vector. Parang dun muna ako sa manual talaga. Tatawad ng ginawa ko dito sa blood group or sa simple. Yan. Una, syempre, pag mag-edit, ilalagay natin siya sa array of string times student string. Yan. Ngayon, set ko muna, i-count muna natin, no? So, ano yung count natin dito? Yan. Ito lang naman yung pag-count. So, magkakaroon tayo ng set student count. So, dito sa base yan galing, sa base up. Sa CRUD. So, dapat meron kang siya, virtual int count record siya, no? Yan, so dapat implemented yan dito sa base inventory.
in count record. Sa products, base product. Count record, dito. Ako na lang lagyan. So, in count record. So, ang mangyayari is, mag-set ako ng variable which is products count equals 0, di ba? Ngayon, string holds the, sige, std string raw data. Kung nalalagyan niya ng sa comment kasi meron na rin yan. String read products .csv. Open natin yung file, no? Tapos check up pa ba kung, sige, check natin kung yung file is yan, upstream kasi read eh. Okay, gati na pala, check. Wala naman nakalagay dun. So loop natin while get line read products raw data, tapos ano yung code ko dito, lang, i-count ko lang. Products count plus yan, tapos close natin yung read products. Tama ba? std yan, std if string plus. Ngayon, return natin yung products count. So, ang kaiba lang dito kasi sa ginawa ko dati, nakaraan, hindi ko nire-return yung count. Yung baga naka-global siya. Which is galing to dito. So, yan, products count. Ngayon, dahil dito lang siya available lang. May return value siya. So, ngayon, ang base product natin sa edit record, tayo dito ng products count 10 equals yun, count record. Yan, okay. Tapos sa edit yan, tapos string na tayo, std string. Siyempre read pa natin ang raw data. Kailangan ba student ID? Hindi, dito na yung student ID. Saan ba ito ginamit? Sa pag-scan. Hindi na, ito na. May product ID tayo na pang-scan doon. Na lang, temp products. Or pwede na products kasi wala namang name products dito. Products ka. So, siya, array of string. Tapos, ito may formatted na agad, no? Search format. Ito ba yung pang search? Hindi. Ito yung magiging actual. Hindi ko yan need. Ang kailangan ko muna yung tawag dito. Hindi ko to need. Kasi paano pag empty yung product name? Kasi hindi niya in-edit. So save pa rin dapat. Tama.
Kasi pag dito, pag ano kayo, override ko, record to na dapat may laman yung student ID, dapat may laman yung full name. Sa akin naman kahit kung pwede siya i-enter, kung wala namang babaguhin. Hindi ko lang na ano, nabanggit kanina. Counter, kailangan ba ng counter? Ito counter yung mag-set ng ano, index. Dito ano na pala. Int, wait lang. Counter. Ayan, products count. Count record? Count record? Count record. Count record, okay. Then, ngayon, okay, open natin yung file. std fstream read products products. Siyempre, while get line read student, read products, tapos kama raw data dyan nilalagay, then ito is std rin yan, string scanner, scan natin yung raw data. Ayun, get line scanner, ang kailangan ko ay yung product ID. Tama ba? Ay, hindi. Ay, dapat may temporary pa ako ng product ID. Kasi diba ito yung temporary, ito yung pang-replace. Kasi ito yung, dito ilalagay yung, ano, yung value. So, dapat, yung new value niya, dapat nga meron. So, okay. So, meron tayong product ID talaga. Product ID, product. Ito yung temporary talaga, temp product ID na lang. Temp product. Product ID, temp product name, temp product category. Ito yung existing. Kasi kailangan natin kunin yung lahat. Kailangan ko kunin lahat. Bakit? Kasi kung empty naman, ito pa rin yung papang-replace. Ganun yun. Ganun yung parang logic ko dito. So, kailangan ko muna ito kunin lahat. Ito yung product ID. Kama. Line. Scanner. Temp. Product name. Get line. Scanner. Temp. Product category. Yan. Yan. Okay, na-store natin each ano. Ngayon, kailangan ko ng condition dito kapag si temp product ID ay equal sa current, hindi yung bago yung current na product ID. Sabihin tama kung nag-match na yung ano. So, dito tayo sa replacement. Else muna ako dito. Else yung raw data lang. So products as is lang to, counter ito yung counter dito, no? plus counter raw data
Kapag hindi naman nag-match, so kung ano yung real data, yun lang. Ngayon, dito sa ito, nagre-read tayo, no? Ilalagay natin sa array, tapos sa array na string temporary array, tapos i-write natin ulit. So, ganun siya, no? Sa CSV file. Pag read mo, ilalagay mo sa temporary string na array yung buong data, tapos gagawa ko ulit ng panibagong file, i-overwrite. So, ganun yung effect ng ng CSV file. Dito sa code ko, sa pagkaintindi ko, pag equals yung ngayon, isa-search ko kung gagawa na ako ng formatted student ID. So, dito na lang ako dito na lang. Sige, dito na lang rin, pero walang laman. Formatted product data. So, itong formatted product data is equals lang naman na ang unang-una ng gayahin lang natin yung pattern na to. Empty muna, empty. Ayan, if totoo naman product ID, kung if product ID yan is not equal empty, then formatted, ito naman kahit yan, formatted plus equal product ID, tama, tapos plus comma, yan. Tapos if hindi, may else tayo, may else. Sige, gawin nga ito yung panibagong data. Else equals yung product ID mismo. Yan. Ganon din sa product name. If product name is not equal, yan, not empty string, so formatted naman plus equal ulit product name yung bago, tapos ano tayo ulit, else same din pero formatted. Dito ang ilalagay ko is yung temp product name kasi yun yung existing kung wala namang binago, di ba? Plus yan, mukhang character lang yan kasi character. Isa lang. Madali na naman ako dito. Tapos ganun din sa product category. If product category, then product category, good. Dito temp product category. Yan. Tapos temps to products counter. Ay, dito wala ng comma. Dito
format product data. Sa formatted, merong space yan, di ba? May new line. Alam ko sa dulo merong new line yan. Ay, wala. Student. Okay, so walang new line. Yan. So, tingin ko, yan na yan. Hindi pa natin matest to eh. Dito natin matest kapag sa save. To reading pa lang to eh. Reading. All files, all records. And store those then. Tapos dito sa create a new CSV file. And store new list products. Ganun siya. Ay, kailangan ko i-close yung file after ng loop, no? So after ng loop, read products, close. Ngayon, upstream, std, haba ng edit, write products, CSV. If write products is open, mag-S din tayo. Set notice. Even notice natin dito. Set error notice. Unable to sa write products pen. Ganito lang sa ano, update. May update lang, for loop lang tayo. Int I equals 0, int I is less than products count, tapos I plus plus, loop tayo, tapos yun lang, write products. Mas madali sa products, no? Products, tapos yung I, tapos pwede naman, pwede naman, or end pwede naman, std. Yan, tingin daw. Tingnan natin kung may error ba, wala. Moment of truth, meron. Undeclared daw, bakit? Product, saan yun? Saan banda? Sa 54. Ay, hindi ko siya ginawa. Okay, sorry. Yun lang. Ayan pa. Saan to? In count record. Dapat may return value. Dapat may return value pala. Return 0. Ganun pala yan. Okay na. Uy, galing. Moment of truth. Okay na siya. Wala siya error. So, tara. Ito na. Products. Search. Edit product. Okay. Gusto ko edit tong si KP01. Palitan ko yung
Palitan natin yung ano, yung product ID kung mapapalitan natin. KP01. Search muna. Search found. Update product KP1. O sige, update ko yan. KP001. Okay? Tapos update product name. Pizza dough regular R. Category dough. Okay? Enter. Segmentation. Saan galing yung segmentation? Oh, yeah. Grabe yung ano na to. Saan galing yung segmentation? Ay, hindi ko i-close. Close ko. Hindi ko nga close after ano. Red products, that close. Na, magkano pa kaya to? Red product. Yung dami. Edit. KP01. KP01. Ito, pag ano, ayaw ko muna i-enter yan, yung ano lang ID lang. Tapos yan. Ay, segmentation port. Saan banda yun? Hanapin mo natin. Ang hirap pala hanapin yung error pag ganun, ah. Kala ko ba naman, KP01. Saan banda? Error. Oh. Puts natin yung ano. Products na. Seven. So, okay siya. Pumasok siya dito. Tanggalin ko muna yan. Hanapin natin yung error. So, okay dito. Sa banda dito.
Dito. Dito. Ha? Baka yung pag-plus. KP01. KP001. Ay, dito. Ano pala? Hmm? String man. Products. KP01. KP001. Bakit? Segmentation. Ay, grabe debugging ko nun Napatagal ang post ko. Mas masyado mapaba kung ano kung tuloy-tuloy yung record. Nakuha ko na. Bad trip. So yung error ko nung unang test ko, hindi ko na-close yung file, di ba? Hindi ko na-close yung file dito. So kala ko yun. So hindi rin. Tapos may mga binago ako dito sa sa raw data. Kala ko yung raw data kasi una nag-okay na siya, pero yung ganito yung nangyari. Wala. Parang nasira yung list ko. Yan, tapos yung pinaka-fault talaga is dito. Na yung products count. Nauna ko kasi initialize yung string. Nandito siya kanina Ayan. So, diba nag-initialize ako ng products count. Tapos nag-initialize ako ulit ng string. Siyempre, wala pang value to 0 to So, 0 0 yung products ko. Ayan, dito pa yung pag-count ng record sa tabal. Nasablay ako dun. Nabubo. So, siyempre dapat i-count mo muna yung record kung ilan. Kaya nga, di ba may count record ako. I-count ko yun kung ilang piraso. Tapos bago yun yung isa-set natin dito. So yun, ngayon pagka-initialize ng products, yung count nyo is kung ilan na yung count ng kaya dapat tuloy-tuloy na. So goods na ito. O, kunyari, tara. Products, edit product, search product KP01. Yan, so count So update product KP001. Papalitan ko Tapos yung pizza name, pizza to R. Tapos category dough. Yan. So pag enter natin,
So, yun. Bumalik tayo sa product. Search natin. Tingnan natin kung nagbago na, no? So, for search product. So, yun. KP001 pizza dough R. Tapos, product category dough. So, kung mapapansin natin sa product natin. So, yun. Nagbago na rin siya, no? So, yun. Gumana na. Loko. Yes. So, yun. Tama ba yung pagka-output ko, no? Wala lang tayong message. Siguro after nito, kunwari dito sa KP07. Hindi, papalitan ko na ulit. Search ko na siya ulit ng KP001 kasi hindi na siya searchable sa 01. So, kita na ulit. Ngayon, ang papalitan ko lang, ibalik siya sa 01. Search. And then, edit product, KP001. Tapos, update product, KP01. Ibalik ko siya sa KP01. Ito yung pizza, yung name, as is na yan. So, kapag yung dito sa akin, kapag yung value ng ng field na yun or hindi mo na babaguhin, press mo na yung enter para yung kung ano yung actual value yun pa rin yung mariretain dun sa data. So enter ko lang yung category dough naman, so okay lang yan. So ang babaguhin ko lang dito is yung KP01. So pag enter ko, so dapat pag i-search natin yan for ayan, KP01. So yun na yung nabago, no? So yun. So working na tong edit. So goods. Dito lang hindi siya pantay, no? Hindi na nagapantay pag product category. Pag marami na hindi nagapantay, no? So, dapat ano ko pa ng more rooms dun sa product, no? Sige lang. So, pag display. Sige, ano ko na yan. So, yun. Na-fix din. Grabe yung debugging ko kanina. Wala ko di ko na ma-fix. So, ganun siya. Dito yung sa part na to yung kapag empty yung product name, ang kukunin ko yung temporary, yung actual na data. So, yan. So, dito ilalagay. Parang explain ko ito kanina. So, yun. Siguro, bukas sa delete na tayo. So, delete na. Okay. So, yun. Hanggang dito na lang muna yung tutorial na ito at bukas, improve ko na lang kung may additional pa ako. Siguro sa delete na ako bukas. Okay? Thanks. Bye.